Good morning po. Did the cross make difference in your life? Nagbago ba ang buhay natin dahil sa cross? Yun po ang pinagmamalaki nating mga mananampalataya na doon tayo, pagkatapos sa buhay na ito, doon tayo. And by the way, sa mga naka-attend ng Sunday School, saan nagtapos ang last word ng ating teacher? Ang kabayaran o ang sweldo ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan. Kaya dapat maghanda tayo. Paano natin ma-imitate, paano tayo mababawasan, paano maalis ang pagsweldo natin ng kasalanan natin? Buksan natin mga Bible. Nandito po yan sa Psalms 51. Tayo magsitayo sa pagbigay galang sa salita ng Diyos. Psalms 51, okay. Magmula po sa verse 1 hanggang 19. Bilisan lang po natin sapagkat ako'y wala ng oras. Verse 1. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercy. Mabuti na lang, mahabagin ng Diyos. Blot out my transgression. Verse 2, wash me. Hugasan mo ako from mine iniquity and cleanse me from my sin. Sa mga binasa natin, mayroon po dyan 5 bagay o 3 bagay na mabibigat na ginagawa ng tao. Kaya nagkakaroon siya ng sweldo ng kamatayan. Okay? Verse 3, for I acknowledge my transgression and my sin is ever before me. Verse 4, against thee only have I sinned and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest and be clear when thou judgest. 5, behold, I was shapen in iniquity and did sin, and my mother conceived me. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden parts thou shalt make me to know wisdom. 7, purge me with thy hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. 8, make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Nadurog yung kanyang buto, Verse 9, hide thy face from my sin, and blot out all mine iniquities. 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Ito po yung masakit dito, Verse 12, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold thy free spirit. Then will I teach transgression thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. 15, O Lord, open thou my lips, and my mouth shall shew forth thy praise. 16, for thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. O di ang Diyos natutuwa sa mga pakitang tao natin sa Kanya. Verse 17, thy sacrifices of God is a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Do good in thy good pleasure, and of Zion build thou the walls of Jerusalem. Then shalt thou be pleased with the sacrifice of righteousness, with burnt offering, whole burnt offering, then shall they offer bullocks of thine altar. Sa umaga pong ito, ang natin pag-usapan, how to get right with God. Paano tayo makakaroon ng tamang puso, tamang kaisipan, tamang pumuhay sa Diyos? Kasi gusto nating maging matbuti tayo. Pero sabi kanina sa pinag-aral natin, hindi ang kabutihan natin ang magdadala sa atin sa langit, kundi yung contrite heart. Nakiusap si David, nagsusumamo siya sa verse 1, 2, 3, O Panginoon, mahabag ka. Kaya ngayong umaga, ating titinan po ito, makipagkasundo tayo ng maayos sa Diyos. Maraming reliyoso sa umagang ito. Pero ang puso nila, kontra sa Diyos. That is rebellion against God. Kaya hindi tayo magkakaroon ng kahabagan dahil ang puso natin, nakikita ng Diyos madilim. Kaya pag-usapan natin, paano tayo magiging right sa mata ng Diyos. Paano natin maitutuwid, paano natin makapagkakasundo ng maayos sa Diyos, na tayo sabihin natin, Ama ko, Diyos ko, pero ang Diyos galit sa atin dahil mayroon tayong sa puso nating mga kimkim, galit, hinanakit, hindi pagpapatawad. Yun po ang Diyos, hindi natutuwa sa ginagawa natin. Manalangin po tayo. Nagilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat po sa pagkabasa ng salita.
Salamat sa aming bayan na bukas pa ang Bible, na pag-aaralan pa. Kayo po mamuno at i-check mo po. Itas mo po ang puso ng aming mga namumuno sa bayan upang magkaroon sila ng takot sa inyo para mapatakbo po nila ang bayan namin ng maayos na may takot sa iyo at sa kayong Panginoon. Hindi madamay ang mga Kristyano kasi mga kapatid namin, Panginoon, minsan akala nila ay hindi kami contribute sa pagpapalo mo sa bayan namin dahil sa aming pagmamatigas, dahil sa aming pagbabakslay, dahil sa aming mga katigasan namin o puso, napapalo ang buong bayan at damay-damay kami nang dahil sa aming mga kapabayaan, sa aming trabaho bilang mga anak mo na hindi sumusunod sa iyong kalooban. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung saan kayo nagkasala. Iblis mo po, Banal na Espiritu, buksan mo ang bibig ng tagapagsalita, buksan din po ang puso at isip ng tagapakinig. Kayo ang maitaas, kayo mapangaral, at ang iyong glory, harinawa, Panginoon, ay makita, magbaba at bumaba sa amin upang kami ay maging kaaya-aya sa iyong paningin sa aming lahat ng ginagawa at sinasabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Okay. Tatlo lang titingnan natin dito at sana po masundan na lang po ninyo sapagkat as I said, mayroon lang po akong 40 minutes. Okay. So dito, bakit natin kailangan itama ang ating puso sa Diyos? Again, masakit po ito pero totoo. Nangyari din po sa inyo likod nung ako'y kabataan ko, wala pa akong asawa, nagsisimba ako, pero ang puso ko marumi sa mata ng Diyos. Nandun ako sa loob ng simbahan, kumakanta, bumukas ng sumbok, at sasabi, to the work, to the work. Pero ang puso ay puro kadiliman, hinanakit, hindi pagpapatawad, at kung ano-ano pang mga kasalanan sa puso, hindi ang Diyos natutuwa sa ganun mga kapatid. Bakit si David nakiusap ng todo? First thing na titingnan natin, para di tayo gano'n magtagal mga kapatid, ay dito, mayroon po ditong background, itong kwento sa Psalms 51, bago ito isinulat ni Haring David o ni David, na kaibigan o mahal ng Diyos, ang background nito kung bakit siya nagsisi ng todo, bakit siya humingi ng kapatawaran sa kanyang managawa, sapagkat sa 2 Samuel chapter 12, isulat na lang po ninyo, pagdating sa bahay, aralin nyo na maigi. Sa 2 Samuel chapter 12, okay, verse 12 to 14, pakilabas sa ating mga text. Para dito lang ako sa dalawang verse na ito, pero basahin nyo po ang buong chapter niyan, 2 Samuel chapter 12. Bakit si David nagkasala? May dumating na propeta si Nathan. At dahil pinadala siya ng Diyos para i-correct, mga kapatid, mind you, para i-correct si David, na akala ni David dahil napatay niya si Goliath, malapit siya sa Diyos, sinusunod niya ang salita ng Diyos, akala niya okay pa siya. Pero may isang pagkakataon na dumating, na ikinurek siya, sabi ng verse, makinig kayo maigi, mga nasa technical, okay? Ang background nito ay sa verse 12 and 13, 14 lamang ng 2 Samuel, hindi verse 1, okay? Verse 12, ayan. Sabi ni Nathan kay Haring David, nung siya po ang hari, bago po niya po isinulat ang Psalms 51, are you listening? Bago niya ito naisulat, kaya siya nagsisi ng todo sa kanyang nagawa because of this correction. Nung akala niya, sabi niya, basta ako nagsisimba, basta ako nagpupunta sa templo, nagpipray, akala niya tama siya. Makinig kayo maigi mga kapatid, may sometimes nangyayari sa buhay natin mga Kristiyano, na akala natin okay ka pa. Nagbabasa ka pa naman ng Bible, nagtuturo ka pa lalo. Sabihin na natin kung may Bible study ka, may online ka. Depende sa iyo kung ano ang tama sa tingin mo na hindi tama sa mata ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Okay. Sabi ni Nathan, nung inutusan ng Diyos, i-correct mo si David kasi akala niya okay pa siya. Sabi ni David ngayon, mahal nari, may isang taong mayaman at isang pobre. Yung pobre may alagang isang tupa, at yung mayaman dahil mayaman siya, napakarami ang tupa. Alam mo yung mahal nari, isang araw, yung mayaman, pinuntahan niya yung pobre, kinuha niya yung isang alaga, yung tupa niya, binawi niya ito. At nawalan yung pobre. Nagalit si David, sabi niya, hindi dapat yun. Dapat ang taong yan ay patayin sa kanyang ginawa. Sabi ni Nathan, ikaw yun, mahal na hari. Akala mo, makakatago ka sa Diyos. Kaya pagdating sa verse 12, sabi niya, lihi mo itong ginawa, mahal na hari. Akala mo, di ka nakikita ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang buhay natin. Akala mo nasa CR ka, akala mo nasa tago ka, hindi ka nakikita ng kapatid mo, ng asawa mo, ng anak mo. Akala mo di ka nakita, pero nakikita ka ng Diyos. Sabi niya rito, ngunit gagawin ko ang bagay na ito sa harap ng buong Israel, sa harap ng araw, sapagkat upang maipahiya ka. Kung nakikinig kayo kanina sa Sunday School, pagharap natin sa Diyos, lahat ng ginawa natin,
ibubulgar. So, Lord, wag yan, nakakahiya. Yan po ang nangyari. Next verse, 13 hanggang 14 ito. Sabi ng verse 13, okay. Yan. At sinabi ni David kay Nathan, di ba? Oh, siya, kinilala niya yung pagkakamali niya. Sabi niya kay Nathan, sabi niya, ako'y nagkasala laban kanino? Sa kanyang nasasakupan, sa kanyang kaharian, sa kanyang pamilya, sa kanyang pinagtatrabuhang opisina, sa kanyang eskwelahan? Hindi. Saan siya nagkasala? Sa Panginoon. Wala ibang tayong pwedeng makitaan ako saan tayo nagkasala. Hindi sa pamilya mo eh. Hindi sa simbahang ito. Ay, sabi kasi, naku, kawawa ka. Nagkasala kay pastor. Hindi sa akin ang pagkakasalang yan. Yan kayo ay nagkasala kung kasakaling nagkaroon kayo ng ganyang kaisipan at ang puso niyo lumalayo sa Panginoon. Akala niyo okay kayo, pero hindi na pa kayo pwede sapagkat kayo ay marami lang nagagawang mali at kontra sa Diyos. Sabi ni David, nagkasala ako laban sa Panginoon. Sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ng iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Mabuti na lang dahil Kristiyano tayo. Nakaniwala tayo sa ginawa ni Kristo. Dahil kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, automatic yun. May pagkakalagyan. Pero mayroon din po dito sa New Testament sinabi na kapag ka ang anak ng Diyos ay hindi na nagpapakorek, hinahayaan niya kay Satanas ang kanilang katawan, ang kanilang buhay. Pwede silang maaksidente. Kaya ingat kayo. Hindi ako nananakot. Again, hindi ako nananakot. Ito yung sinabi. Next verse 14. Okay. Introduction pa lang, mahaba na nakuha natin. Verse 14. Okay, sabi doon, gayon man, sapagkat sa pamagitan ng gawang ito'y binigyan mo ng dahilan ang mga kaaway ng Panginoon. Kapag kayo pala, tayo, kahit ako, bilang pastor ninyo, pag ako'y gumawa na kami magkakasala sa harapan ng Diyos, o ikaw magkakaroon ka ng pagkakataon ng magkasala sa Diyos, binibigyan mo pala ng ano daw? Sino ang binibigyan mo ng pagkakataon? Ha? Binibigyan mo ng dahilan na ang mga kaaway ng Panginoon at ang bata naman ay papanganak sa iyo mamatay. Yung inaasam-asam na magiging bunga ng pagpapagal mo, mawawala yon sapagkat nagkagawa ka ng mali. Ano ang nangyari kay David? Tama? Alam niyo ang istoryang ito? So, aralin niyo na po yan. Sa kabilang counter po dito, sa Psalms 32, 1-5, doon niya ito napagtanto. Nung nalaman ni David na nagkasala pala sa harapan ng Diyos, kasi baga, ipinapatay niya baga yung si Uriah, na yun po ay nasa office niya. Hindi yung kumbatan, pero pinadala niya sa Mindanao para mamatay, para makuha niya yung kanyang asawa. Okay na po. Okay, now, sabi ng verse 32, verse 1-5, Psalms 32. Dalawang background po ito. Okay, sabi ng Psalms 32, 1-5. Yan. Verse 1. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuhay. Ito ang nangyari sa atin. Tayo'y mga makasalanan, subalit nung tayo nagtiwala at nanimpalataya kay Kristo, inatawad tayo. Pastor, magkakasala pa tayo. Yes, kaya nga iwasan natin na magkasala. Okay? Sabi dito, pinatawad ang pagsuhay na ang kasalanan ay tinakpan. Paano natakpan natin kasalanan doon sa kamatayan ni Christ? Bayad na po yung kasalanan natin. Huwag na ninyong dagdagan. Wala na pong babayad ulit. Wala nang ipapako ulit na Kristo. Nandoon sa langit na eh. Tapos gagawa ko ulit ng kasalanan. Hindi na po pwede. Once and for all, binayaran ka na, nilinis ka na, huwag ka na bumalik doon sa tikan. Okay, next. Verse 2. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritual ay walang pandaraya. Bakit hindi na tayo pinaparatangan ng kasalanan ng Panginoon ngayon? Dahil ang nakikita sa ating puso, si Kristo. At kapag ka iniintays ka ni Satanas, uy, gumawa ka ng kasalanan, sabi, wag, nanunod ang Panginoon, madudumihan ako, kaya wag mo akong aalukin dyan Satanas, lumayo ka sa akin, get thee behind me, Satan. Sasabihin mo yung ganon. So yun po ang nangyari dito. Verse 3, okay? Nang hindi ko papahayag ang aking kasalanan, naghihina ang aking katawan sa pamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Kaya yung pong biligay sa atin sa New Testament, sa Old Testament, yan kay David, sa atin sa New Testament, 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful to forgive. At ano pang susunod doon? Tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. Okay? Kaya dito po yan, verse 4,
Ayan. Araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Yung hindi ka ba makatulog? Alam niyo ba, sino po dito walang konsensya? Lahat ng tao may konsensya. Ang ibig sabihin ni David, hindi siya makatulog doon sa pabalik-balik. Nagkasala ako, Panginoon, papaano na lang kayo yung mga pangarap ko? Ibibigay mo pa ba? Mabuti na nga lang na kung hindi lang sa dugo ni Kristong naghugas sa atin, siguro mga panalangin natin hindi didinggin ng Panginoon kasi hindi po nakakatuwa ang ginagawa natin sa harapan ng Diyos every day. O kanina sa pagising nyo, alin ba binuksan nyo una? Bible ay ang galing. Yay! Sana nga Bible ang binuksan nyo una. Next, verse 5. Okay? Kinikilala ko ang aking kasalanan, yun po ang dapat sa atin. Pastor, di man po ko nagkasala. Pero doon ba sa nanonood ka at dumaan yung taong medyo mayroong problema sa iyo, sabi mo, ito, di nakakaalala sa akin. Di ba? May iniisip kang hindi maganda sa kanya, nagkakasala tayo doon. Po. Sabi doon, ay, kinubli ang aking makasamaan, ang sinabi, ipahayag ko ang iyong paglabag sa Panginoon at iyong papatawan ng bigat ng aking kasalanan. Kaya mga kapatid, ang kwento ng Psalms 51, ito yung time na si David ay bagabag na. Hindi na po siya makakain, hindi na siya makatulog sapagkat mayroon siyang konsensya. Balik na po tayo sa first point natin. Verse 1 and 2 ng ating text, Psalms 51, 1 and 2. Okay, basahin po natin ang Psalms 51, 1 and 2. Sabi dito, okay, have mercy upon me. Mahabag ka, Panginoon. Okay? Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig. Ito po yung panalangin ni David. Nung napansin niya na yung dati niyang ginagawa, masaya sila ng Panginoon, nagsasama, nagpipelos sila sa umaga, iba na po ang nangyayari sa kanya. Siya po ay parang durog na durog ang kanyang buto, hindi siya makatayo, nangihina siya. Naalala niyo, pag may problema kayo mabigat, na yung parang walang solusyon, nanginginig kayo, kahit busog kayo eh. Bakit po? Yun po yung sinasabi ni David na pati yung buto niya parang wala ng lakas. Dahil po doon sa naisip niya na lumayo pala ako sa Diyos, nagkasala pala ako sa Diyos, kailangan niyang humingi ng kapatawaran. Sabi niya, at ang tapat na pag-ibig ayon sa iyong saganang kaawaan, ito na lang po yung maganda. Mabuti na lang ang Diyos natin sagana sa kahabagan. At muli, salamat sa mga men at yun ang isa sa aming topic kagabi. Mabuti na lang ang Diyos mayaman sa kahabagan. Every morning, press, bago ka pa magkape, nandyan na yung kahabagan ng Diyos. Bakit? Nakakahinga ka ng maluwag, nakakalakad ka, nakakatayo ka, at hindi ka tulad ng iba na hindi na po nakatayo. O minsan, pagtayo, nahihilo, medyo may nangyayari pa, di ba? So dito ay mapansin natin, ay sabi ni David sa kanyang sulat, sa sayong saganang kaawaan, ay papawiin mo ang aking mga paglabag. Kaya yung prayer time sa umaga kung kailangan, ibalikan ninyo. Upang lang sa ganun ng ating buhay, ay hindi tayo yung naglalakad tayong physically nandyan yan, pero sa loob natin, wala tayong takot sa Diyos. Akala mo okay ka, ay total naman ang nanay ko, Christian, faithful. Total ang tatay ko, faithful. Pero hindi po yan ang dahilan na para kayo ay madala doon sa kanyang kapag faithful, may kanya-kanya tayong pananagutan. Kanina po sa Sunday School ipinakita, di ba? 50 years na sa simbahan, nakikinig siya, naiintindihan niya. Pero sa isip niya lang yun, wala sa puso niya. Hindi niya pinaniniwalaan ng tapat ang mga ginawa ng Diyos. Kaya after 50 years, naiwan pa rin siya. Umakyat ang mga kapatiran sa kalangitan at sinundo ng Panginoon, naiwan siya. Yun yung sinasabi kanina ng teacher natin na may naiwang remnant. Pag alis natin, dumating yan, saan na kayong kapatid ko? Nagsimba lang yan dyan, hindi na makauwi. Pagdating niya rito, may makita siya mga gamit. Diba? Pwede yung Bible mo. Pagbukas niya, doon niya maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga pa rin na tayo everyday ating buhay, Kristyano, ay nakapokus tayo na hindi tayo tagalupa, papunta tayo doon. Kaya kung ano mga ikasasama, ipagkasala natin, iwasan natin. Okay? So dito po ang unang punto nating titingnan, okay, na ito pong mga bagay na ito, may tatlong pinaka-main na kasalanan dyan. Hanapin niyo po ang word na transgression. Lagyan niyo po ng guhit. Pangalawa ay sin. Mangbula sa verse 1, 2, and 3. At ang pangatlo ay
iniquity sa wikang Ingles. Tingnan niyo lang po sa Tagalog, okay? At ang pang-apat ay guile. Ano po? Yung guile. Ano ba yung guile sa Tagalog? G-U-I-L-E. Mga pandaraya ba ang guile? Gullible, di ba? Madaling maloko. Gullible. Doon yata nagsimula ang guile. Okay, so, yung mga word na yan, tingnan nyo po, from verse 1 to 3, yan yung main na naging dahilan, okay, yung transgression niya, yung kasalanan niya, yung iniquity niya, yung kanyang guileless, ayun po yung nagbigay sa kanya na sabi niya, mabuti na lang, napakapalad ko na pinatawad ako ng Diyos sa 4 na major na ginawa ko sa harapan ng Panginoon. Galit ang Diyos sa ganitong paraan, mga kapatid. Kung bibigyan natin po ng meaning ang mga ito, pag sinabing transgression, ang ibig sabihin po nito ay trespass, rebellion. Nagrebelde ka sa Diyos, kaya may utos ang Diyos sa Bible, ganito ang gawin mo, pero anong ginawa mo? Kontra. Nagrebelde ka. Kaya ang tawag po doon ay transgression. Na-transgress ni David ang utos ng Diyos bilang mahal siya ng Panginoon. Pangalawa, okay? Ano po yung word na susunod? Kasalanan. Okay. Sabi ng iba, pag kami nagba-Bible study, grabe ka naman, pastor, para nagsinungaling, kasalanan na. Sa palagay niyo, kung kayo tatanungin ko, ang pagsisinungaling ba, kasalanan o hindi? O, kayo nagsabi, ha? Kayo nagsabi. Revelations 21 verse 8. Sa mga matatakutin, dahil ayaw nilang magpakita na sila mananampalataya, takot sila, para hindi sila kutsain, na nahimik sila sa tahanan. At tapos nagsisinungaling pa. Saan ka galing? Diyan lang. Ba't ka nagbihis? Basta diyan lang ako napunta. Mga sinungaling, di ba? At ang sabi ng Revelation 28, ang bahagi ng kanilang buhay ay sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ibig sabihin, ang pagsisinungaling ay magdadala ito sa iyo sa walang hanggang kapahamakan ng impyerno. Dahil nagsinungaling ka. Kasalanan pala yon. Now, sunod po, okay? Kasalanan. At ang pangatlo ay yung tinatawag na iniquity. Ano po ang word na iniquity sa wikang English? Ang iniquity ay ibig sabihin, ito ay punishment, iniquities, mischief, o polluted or naging kang marumi. Ang ibig sabihin ng iniquity. Nilinis ka na ng Diyos. Pinaniwalaan mo siya, naging kang banal. Tapos yung banal, yung baboy na sinampo, nagpupunta ulit sa lubluban niya. Yung aso, nabalik sa kanyang, alam niyo na. Okay, di ba? So, hindi tayo katulad nila. Tayo ay mga tupa ng Diyos na nakakatulad ni David nung narinig niya at naramdaman niya sa kanyang pagdidibosyo sa Bible, ay, hindi ko na pala ito nagagawa. Nagkaroon siya ng pangungusap. Ang sabi niya sa verse 1, okay, kung babalikan natin ang 51 verse 1, have mercy, O Lord. Maawa ka po sa aking Panginoon. Bakit po? According to thy loving kindness, ay the multitude of your tender mercies, blot out. Tanggalin mo itong aking nagawang poor major sin. Yung guile. Madalas sa atin, kaya ingat po kayo doon sa mga nagbibenta na kung ano-ano. Ang gagaling ng presentation, tapos magbinili mo. Nakakaproblema ka, di ba? Madali tayong nagagail o nadadaya, nagiging gullible tayo. Kaya itong guile na ito, yung mga pandaraya, panluloko. Sabi mo, Kristiyano ka, pero pagdating sa bahay, kabaliktaran ang ginagawa mo. That is guile. Sabi mo, nagbabasa ka ng Bible, yung pala, nakabukas yung Bible mo, yung nasa loob pala, yung cellphone mo. Nanonood ka lang naman, akala mo nagbabasa ng Bible eh. Ano nga, nakikita natin mga ganyang katotohanan, real talk, ibig sabihin, nagagawa. Pero naniwala kay Kristo. Kaya dito po pinapakita ni David, paano tayo makakabalik? Paano natin mairarayat ang ating mali na puso sa harapan ng Diyos? Pastor, di naman kasi siguro nagkakamali. Well, sa ngayon. Pero sabi ng Biblia, huwag mong ipagmalaki na nakatayo ka na matibay at baka bukas buwal ka. Pwede mong patunayan sa lahat na ikaw ay hindi gumagawa. Pwede mong patunayan na lagi kang nandito. Is God convinced? Kumbinsido kaya ang Diyos? Pero mga kapatid, dito natin tingnan. Sa unang, ano ni David dito? Number 1, okay, how to get right with God. Si David ang ginawa by personal accountability. That's number 1. Tingnan natin.
Okay, paano niya tiningnan ang kanyang sarili? Hindi na siya nagturo. Kasi itong kasama ko, hindi ako sinusundo. Kasi itong kasama ko, hindi ako binabible study. Huwag na tayo magturo para kay si Adan at Eva. Nung nagkasala sila, sabi ng Panginoon, Adan, nasaan ka? Hindi naman siya ibang hinanap, di ba? Sabi ni Adan kaagad, kasi Panginoon, yung babae na binigay mo parang mayroong, pag ang tao nahuhuli sa kanyang pagkakamali, magtuturo. Kasi. Okay, so, ganun po ang nangyayari dito. But David, look at this, nung nakita niya dahil mahal siya ng Diyos, alam niya na pwedeng lapitan ng Panginoon. Sabi niya sa verse 1, mahabag ka po, Panginoon, marubdob ang kanyang damdamin, nagmamakaawa siya. Panginoon, dami kong nasasabi tuwing ako'y nasa business, tuwing ako'y nasa school, habang ako'y nagtuturo, ang dami kong nababanggit na hindi kaya patawad po, O Panginoon. Mahabag ka sapagkat ay iyong kahabagan. Ay sabi niya sa verse 1, thy mercy upon me as according to thy loving kindness. Yung mapagmahal na matapat siya sa kanyang mahal. Parang anak niya na sobrang pagkakamali, imbis na kanyang pagpaluin, may pagmamahal siyang pagkukorek, di ba? So dito po natin sa daan na letter A, under number 1, by personal accountability, na dito, direktang sinabi ni David, he plea. Pag sinabi ng plea, nagmakaawa siya, he confess, sabi niya sa iyong kahabagan, O Diyos, nagkasala pala ako sa iyong harapan. Pwede mong sabihin ngayong umaga, Pastor, di ko naman nagagawa ang ginawa ni David. Sa palagay ba natin, mula kagabi, na ang sabi niya, bago ka matulog, naturuan mo mga anak mo ng tama, galing sa salita ng Diyos, kapag nandun ang kanyang bilin, at paggising, habang sila'y nakaupo, nakatayo, habang naglalakad, sabi ng, Exodus ba yun? Deuteronomy chapter 6, habang sila'y naglalakad, turuan siya ng mga alituntunin ng Diyos. Habang sila'y nagduduyan, sabihan sila ng alituntunin ng Diyos, anak, huwag kang magkakasala sa Diyos, sapagkat hindi hahaba ang iyong family, ang iyong linya, ang iyong lahi. Dito ay mayroong pagkukorek dito si Panginoon. Ang sabi niya kay David, at alam ito ni David, kaya sinabi niya, sa iyong loving kindness, okay, sa Tagalog, ay, okay, ito po yung nasabi ko kanina, no? Ito ang utos sa mga tuntunin ng mga batas na iniutos sa akin ng Panginoon ninyong Diyos. Ituro ito upang inyong mga gawa, ang inyong mga lupain, inyong parunong upang angkinin. Okay, Diyos sa Deuteronomy 6 yan, hanggang 7. Assign ko sa bahay kasi haba tayo ng todo. Now, dito po ay mayroong pagmamahal na pagkukorek o pagwawasto ang Diyos. Paano tayo winawasto ng Diyos? Sa New Testament may sinulat po ang mga Hebrew. Okay? Para manakita natin ang ating personal na pananagutan, kung sakali man, wala kang maalalang nagawa mong mali. Alam niyo po ba, na yung makalimutan mo sa isang 24 hours, o isang araw at isang gabi, nakalimutan mong kausapin ang Diyos, alam mo ba, na ang Diyos ay mapanagbubuhuin? Alam niyo ba na ang Diyos ay siloso? Na kapag ka doon ka nakapokus sa gusto mo, sa oras na yon, naninibugho ang Diyos. Bakit po? Una, namatay ang kanyang anak para lang maging kambanal. Pero bakit sa gabi ay iba ang iyong inaatupag at hindi ang Panginoon kausapin? Naninibugho ang Diyos Tama? So dito ay pansin natin, sa Hebreo, mayroon po ditong pagmamahal na magwawasto ang salita ng Diyos. May pagmamahal na pagwawasto, hindi yung ang mga tatay pagpikon, nagsasalita ng masama sa anak niya, kaya yung anak nila nag-rebelde. Pero ang Biblia po hindi. Tingnan natin, Hebrews 12, mula sa 6. Tingnan po ninyo ito. For whom the Lord loved, kung mahal ng Diyos ang kanyang anak, anong ginagawa ng tatay pag mahal niya ang anak niya pag nagkamali? Tinatakwil, pinalalayas, o anong ginagawa? Pinapalo. Okay? He chasteneth. Diba? Sapagkat dinidisiplin ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat inituring na anak. May pinagdadaanan ka. Huwag niyo sabihin na nagkasala ka. Sinusubo ka ng Diyos. Pero ito po ang totoo. Alam mong mali, ginawa mo. Kagagawan mo yun Di po ba? Alam mo namang mali, sabi ng Bible, ba't mo ginawa? Okay, ito warning ko po sa mga gusto mag-asawa. Andun ang Bible, pero nag-aasawa ng gusto nila,
hanggang sa inilalayo silang sa Panginoon nila, masakit po ito sa mga anak. Okay? Di man sila pinalayas, ginusto lang nila yon, inilayo sila ng kanilang asawa sa Diyos nila, na dapat siyang mag-aaruga dito. Kaya dito po, may pagmamahal na pagwawasto o pagkukurik ang Biblia. Verse 7, nagkakaroon po ng endurance doon sa pagpapalong ito. Verse 7, okay, labas po, yan. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina, kayo ay pinakikitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Kasi kung bastardo ang turing sa iyo ng Diyos, hindi kanya pakikialaman, hindi ka naman konektado sa Kanya eh. Oh, sino mo yung mga ampon, di ba? Mabuti pa nga yung ampon ng tao, mahal na mahal niya kahit hindi niya anak eh. Pero ang isang bastardo, hindi niya pinakikialaman, bahala ka sa buhay mo. Kasi gusto mo yan, sige. Kasi bastardo siya. Pero kung anak mo yan, hindi mo yan pababayaan. Verse 8. Okay. Pero, pag wala kayong pagpapala, verse 8, look at this. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina, na siyang nararanasan ng lahat, ay lahat naman pala nakakaranas, di ba? Magmula sa pastor na pamilya, hanggang sa pamilya nyo, kung gayon, kayo'y mga anak, hindi kayo konektado sa Diyos, kung hindi kayo napapalo. Ang Biblia po nagsabi niyan. Okay po? Kaya dito sa verse 9, furthermore, we have had fathers, may mga ama tayo. Okay, verse 9. Sabi doon, yan. Bukod dito, tayo ay nagkakaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila ay ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo ay lalong pasakop sa ama na mga espiritu upang tayo ay mabuhay? Eh kung ang tatay nga natin, nagpapadisiplina tayo, how much more ang Diyos natin? Okay po? So yun po ang paano natin maiko-correct, paano ni David napansin, Old Testament siya, wala po ang New Testament ang Hebrew sa panahong iyon, pero at least kilala ni David kung sino ang Diyos. Mapanabiguan ng Diyos niya eh. Na kumbaga, binayolate niya. Siya ay sumuhay sa utos ng Diyos, nagkasala siya. Kahit mahal siya ng Diyos, kailangan niya magdusa. Namatay po yung anak ni David na yon sa pagkakamali. Okay? At alam na natin yan, marami ng history dito, nangyari din yon. Now, next po tayo, sabi ng verse 10, for they verify for a few days, chastened us after their own pleasure. Okay, sabi ng verse 10, sa Hebrews, tayo'y kanilang dinisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin. Yun naman pala ang mabuti. Kaya naman pala tayo minsan nagkakaroon ng problema at napapalo ng Diyos para tayo maging mabuting mga tagasunod at mananampalataya ng Diyos. Hindi naman pala para sa kanila, para sa atin din. Kaya pagdating po sa verse 11, ito po yung pagpapalo ng Diyos. Verse 11 please, sabi doon, subalit lahat ng dinisiplina sa kasalukuluyan, kung sakaling may pinagdadaanan kayo sa buhay ninyo. Meron dyan, totoo naman minsan. Dumating may point din sa mga anak namin, kahit yan may mga nagagamit ng Diyos ngayon, may dumating ng mga bata yan, mga sutil din yan eh. Napapalo din namin. Ay lalo ako, pag akong kahawak ng hangin na yung bakal, ay masakit talaga yon. Lahat tayo dumaan dyan. Pero, alam nyo, nung naramdaman na isang palo lang, di na sila umulit, kasi natuto sila. Ito po yung sinasabi. Subalit lahat ng disiplina na kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais, kundi masakit, subalit hinaharap ay magdudulot ng mapagmayapang bunga ang katwiran ng mga nasanay sa pamagitan nito. Pag tayo ay nasanay na sa pagkukorek ng Diyos na may pagmamahal, hindi na tayo umuulit doon. Natututo po tayo. Kaya dito po ay ang letter B, hindi lang po tayo may pagkukorek o mayroong pagmamahal na pagwawasto. Pangalawa, mabigat na hatol sa sarili. Yun ang ginawa ni David. Hindi alam ni Nathan, pero natsambahan na, kasi nandun, binigay ng Panginoon yun eh. Sabi niya, sabihin mo si David na siya nagkasala. Hinatulan ni David ang kanyang sarili. Hindi niya sinabi, kasi hindi kasi tinuturo ni pastor yan eh. Hindi kasi ako ni Agom sinabihan. Hindi kasi ako sinabihan ni Papa at ni Mama. Hindi po ganun ang dapat natin gagawin. Sabi dito sa ginawa dito, ay nagkaroon siya ng mabigat na hatol sa kanyang sarili. Okay? Nagkaroon siya ng bagabag na puso. Biruin mo nung nagalit siya. Pambira yan, pobre na nga. Kinuha pa yung isang tupa. Ayan, yaman-yaman niya. Isipin niyo itong sitwasyon na ito. Minsan baga may kakayahan ka, pero may mga taong nangangailangan na tulungan mo siya, pinagkait mo yun eh. The same with, katulad ng nangyari kay David, na para bang, ang lahat kasi parang inaari nila eh. Ako'y naniniwala, wala tayo niyan dito. May mga taong akala niya kanya ang lahat. Kanya ang kapangyarihan, kanya ang pera, kanya ang lakas, kanya ang talino. Hindi po dapat natin i-aari yun sapagkat yun ay lahat pahiram
at bigay ng Diyos. Lalo na po yung pananampalataya natin, bigay lang ng Diyos yan, hindi naman natin eh. Binigyan tayo ng Diyos na magkaroon ng karapatan na manampalataya kasi binuhay ka sa Espiritu Santo. Patay tayo spiritual eh. Paano tayo nagkaroon ng taste o panlasa sa salita ng Diyos? Through the resurrection o kaya quickening of the Holy Spirit sa ating buhay. Kaya tayo nagka-interest ng salita ng Diyos. Hindi po ganun basta-basta lang na kaya ka naniwala na sa sariling kagustuhan mo. Oh my friend, no. So dito po ay nagkaroon siya ng hatol sarili, nabagabag ang kanyang puso, nagkaroon siya ng konsensya. Bakit kaya hindi ako yun madalas nasa simbahan? Pastor, nandito naman kami. Yes. Physically. How about your heart? Ang puso ba natin ay talagang nakatono sa Diyos? Ang puso ba natin, lahat ng sinasabi ng Bible, nagagawa natin? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Ayoko po kayo husgahan. Lahat tayo'y tao. Okay? Ang puso natin ay madaya sa lahat ng bagay. Pwede kang nadadaya. Ngayon, pwede nandito ka kasi nahiya ka. Kaya, sumama ka na lang kasi inimbita ka. Pwedeng ganun eh. Pero sa puso ba natin, malinis ba ang puso nating umaharap sa Diyos ngayong umaga? Natutuwa ba siya na nakinitingnan ang puso nating malinis? Walang anumang hinanakit, walang anumang hindi pagpapatawad, walang anumang inggit. Naalala ko na naman yung inggit. Isang Sunday school teacher nagtuturo sa bata, sabi niya, paano po teacher yung aking kapatid, inggitero? Sabi nung teacher niya, alam niyo ba anak, ang salitang inggit ay nanggaling kay Satanas at yan ay ugali ni Satanas. Ha? Satanas po yung kapatid ko. Sabi niya. Ingat po tayo sa pagtuturo. Ano? So, yung inggit na ito sa puso ng isang tao, nagiging dahilan para lumayo ang fellowship niyo ng Panginoon. Kasi bakit? Nakikita ng Diyos ang puso, mayroon kang hinanakit. Sa mga kabataan, di ba? Yung hinanakit na, ba't kaya ito ang pamilya ko? Para bang kinikisyon mo ang kapangyarihan ng Diyos? Okay? So dito ay, tingnan natin, ang burdening conviction na ito ni David, nagkaroon siya ng mabigat na paghatol sa sarili niya. Lord, ako pala yung nakagawa ng mali. Hari nawa, sa bawat pagpunta ko sa templo, ay kayo ay nanulugod, natutuwa kayo sa ginagawa ko, hindi yung sa aking pakitang tao. Okay? So dito po sabi ng Ephesians sa New Testament, Ephesians 4:30, ang sabi doon, huwag nating bigyan ng kahihiyan, huwag nating palulungkutin ang banal na Espiritu na kung saan siyang nagtanda, siya nag-seal sa araw ng ating kaligtasan. Tingnan niyo po, Ephesians 4:30. Okay? At huwag ninyong pighatiin pala. Sorry sa word na ginamit ko. Huwag niyong pighatiin. Yung pighati, napipighatiin siya, lungkot na lungkot siya. Sa ginawa natin, na nakikita ng banal na Espiritu, mali ang ginawa natin. Sabi niya, huwag nating pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamagitan niya, kayo'y tinatakan. Alam niyo ba na may tatak tayo ng banal na Espiritu? Tapos, may tatakan ng banal na Espiritu, kabaliktaran, kontra ang ginagawa natin. Kaya imbis na yung mga discouraged na tao, nagpa-counsel sa iyo, sana naman mabigyan mo ako ng ma-encourage ako. Ay mayroon ka rin palang mga tago sa puso mo, imbis na ma-encourage siya, lalo siyang na-discourage. Yan po yung ni-illustrate ko sa inyo madalas, na yung pitchel na gamit mo, isasalin mo sa sambaso, na kumbaga yung pitchel na ito ay papunta sa ilog, papunta doon sa karagatan. Magmula sa puso natin ang tubig na buhay ng salita ng Diyos na malinis. Upang nang sa yung makarinig, makatanggap nito, ay hindi lang yung river, kundi papunta ito sa pinakamalawak na ocean hanggang sa Pacific. Maraming tao makakarinig kung paano si Kristo nagbabago ng taong makasalanan. From pitcher hanggang doon sa baso. Okay? So yun po ang parang illustration ko doon sa daladala natin. Kaya lang minsan nangyayari, sabi ni David dito sa verse 1, 2, and 3, mahabag ka, Panginoon, sa aking nagawa. Okay? 1 Thessalonians 5:19, quench not the spirit. Huwag nating bibigyan ng kalamigan yung mainit na nasusuwaybay sa ating buhay bilang banal na espiritu. At isa pa, Psalms 95 verse 10. Okay, sabi doon ni David pa rin, 40 years long I grieved in this generation and said, it is a people that do err in their heart and they have not known my ways. Yun po ang sulat ng Panginoon sa kanila. Okay? Diba? 40 taon, 40 years.
kinamuhian ko ang aking lahi ngayon at ang aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi nila nalalaman ang kautusan ng Diyos. Letter C, pangatlo po sa first point natin, na ang Diyos ay binigyan si David ng personal na accountability o pananagutan sa kanyang mga nagawa. Nawa, wag na po tayong lumingon pa. Ang ibig sabihin yan, sige, titingnan ko ang sarili ko sa bahay. Re-reviewin ko, tama pa bang ginagawa ko sa harapan ng Panginoon? Upang nang sa ganun, ang sabi ng Panginoon dito sa verse 3, for I acknowledge, sabi niya verse 3 sa ating text, aking kinikilala ang aking mga transgression. Sabi ko kanina, pag sinabing transgression, ito ay lumabag ka, nagrebelde ka, at nagbigay ka ng trespasses. Di ba may panalangin sa Bible? Forgive us our trespasses. Ating mga kasalanan, di ba? Kaya dito po sa verse 3, in-acknowledge ni David dito, my transgression and my sin is over before me. Pero nagpipray si David sa temple, pumapasok siya. Kasama niya yung mga aide niya, yung mga ayudante niya, yung kanyang general para gwardiyahan siya. Nagsasamba rin siya. Pero nagkaroon pala siya ng pagkakasala sa puso na ang resulta, ang Diyos ay hindi natutuwa. Kaya pangatlo dito, letter C, under number 1 natin, nagkaroon siya ng honest confession. Di ba? Sa verse 1 to 4, ang word is, my spirit is not right before thee. Hanapin niyo po, verse 1 to 4, my spirit is not right before thee. Anong verse nagsasabi? Sampung verse. Okay. Yung mga word na binanggit ko sa inyong 4, yun po ang nagtutukoy doon. Hindi siya naging karapat-dapat sa Diyos sapagkat, nag-transgress po siya. Nung siya'y nagrebelde, nagkasala siya. At yung pangatlo, nung siya'y nagkasala, nagkaroon siya ng guile. Nagkaroon siya ng karumihan, kalaraya, o ano pa man. At hanggang sa lahat mga kapatid, okay, nagkaroon po siya ng miserableng buhay. Hari siya pero hindi siya naging tahimik. Hanggang sa dulo po ng kwento ng buhay ni David, di ba? Siya mismo, yung anak niya mismo, inaagawan siya ng trono, gusto siyang patayin ng anak niya si Absalom, mabuti na lang. Dahil may kahabagan ng Diyos, hindi niya pinahintulutan ng kanyang piniling anak na ito, o ang kanyang lahi na pinagmulan, si David, ay mamatay ka na sapagkat ipapanganak sa lahi niya ang ating tagapagligtas. Habang hinahabol ni Absalom ang kanyang ama, doon sa kagubatan ay dahil mahaba ang buhok ni Absalom, kaya yung nagpapahaba ng buhok, nakakatakot pala yun, nasabit siya sa sanga, nabigti siya sa bigla siguro dahil mabilis yung kabayo, nahila yung ulo niya, parang ginanon yung leeg, di ba? So, ikinamatay yun ni Absalom na kung saan hinahabol siya para patayin ng kanyang anak. Okay, so dito po ay sabi ng Biblia, nagkaroon siya ng honest confession, tapat na pag-amin, sabi niyang verse 10. Okay, verse 10 tingnan natin. Sabi ng verse 10, okay, create in me a new heart, O God, and renew a right spirit within me. Kaya yun po yung kanyang espiritu ay hindi na po tama sa kanya. Kaya sabi niya, Lord, baguhin mo yung aking espiritu. Sa tingin ng kanyang mga kasamahan, ng kanyang mga ayudante, ng kanyang mga nasasakupan, maayos siya kasi nagsisimba din siya. Siguro lumuluhod din siya doon sa temple. Okay? Pero mga kapatid, sabi ng verse 10, pagdating sa verse 10, maglalang ka ng bago sa aking puso. Okay? Kaya dito po ay, he make an honest confession sapagkat ang aking puso hindi na right sa iyo. Sa atin naman, ang counterpart nito sa New Testament, 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just. Matuwid siya na magpatawad sa atin at maglinis sa ating mga unrighteousness, sabi ng 1 John 1:9. Doon sa Job 33 verse 27, tumitingnan ng Diyos sa mga tao at sinasabi niya, I have sinned and perverted that which was right, and it profited not. He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light. Po, sabi naman sa Job. Okay? Kaya dito po ay yung binabagay ko sa inyong nakagawa si David ng 3 na mabibigat na kasalanan sa Diyos, yung transgression sa verse 1, lagyan niyo na po ng guhit yan, at
Ang ibig sabihin nyo, 93 times na ginamit sa Bible po, yung biro mo, ang dami. Sabi ng Bible, pag inuulit-ulit gamitin, ibig sabihin, mahalaga. Nagrebelde siya, yung iniquity niya sa verse 2 ay ibig sabihin, punishment. Ito ay mischief. Ito po ay ginamit ng napakarami, 230 ginamit sa Bible. Ibig sabihin, ang daming paulit-ulit nagagawa ng Old Testament people, ang iniquity, nagkakasala, kasamaan. At ang pangatlo, yung kasalanan sa verse 2, okay, 296 times, talaga hindi niya na-miss ang marka o yung guide ng Panginoon. Nagkamali talaga si David. Kaya nagkaroon po siya ng honest confession, tapat na pag-amin. Have mercy upon me, sabi ng verse 1. Wash me sa verse 2. Hugasan niyo ako, Panginoon. Pwede mong sabihin, ay salamat, hindi ko katulad ni David. Yes, sa ngayon. How about bukas? Pwede ka bang hindi magkasala bukas sa mga nakakasalubong mga tao, mga toxic? Minsan kadalasan ng tao nagre-react eh. Pero pag anak ka ng Diyos, na umiiwas ka sa pagkakamali katulad ni David, Lord, have mercy. Wash me, sabi niya dyan. Verse 3, for I acknowledge, kinikilala ko ang aking kamalian, ang aking transgression, and my sin, ang aking kasalanan ever before me, araw-araw, minuto, nakakagawa ako. Yun po ang solution, sabi ni David, ito yung nararapat, na kung tayo sa tingin natin, okay tayo, check natin, sabi niya, see, if there any wicked way in me, try me, sabi ni David. Ano po yung isa? Ano ba yung kanta na yun? Try me, see, tingnan, itry, tatlo yun. Anyway, number 2, okay? At least matapos natin ito mabilisan. Si David dito, nagkaroon siya ng purely na-ashamed siya. Nahiya siya ng todo. Tingnan niyo po ang verse 6, okay? Verse 6. Sabi ng verse 6. Yan, verse 6. Yan. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao at sa tagong bahagi ng iyong pagkakilala sa akin ang karunungan. Verse 11. Okay, para sure ka tayo. Verse 11. Hanggang verse 11 po ibig sabihin. 11. Okay. Linisin sa verse 7. Verse 11, sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin. Alam na alam ni David na ang mga tao sa paligid niya, di nakikita na nagkasala siya. Yung kanyang thoughts, yung kanyang mga iniisip, ang kanyang mga plano, akala niya walang nakakakita noon eh. Kaya pagdating sa verse 11, sabi ni David, okay, cast me not, Lord. Ano ba ang mapapansin natin dito? Mamaya isa-isahin ko ang meaning yan. Okay? Sapagkat dito, ay sabi ng New Testament sa James 4:6-10, okay, napakamahina tayong tao. Konting pagkakamali lang, di ba? Yung kapitbahay na lang natin na minsan, madalas nakakagawa ng mali sa'yo. Mayroon kang kim-kim na galit eh. Ulit-ulit na lang siya eh. Hindi ka nga nakikipag-away, pero sa isip mo, ito na naman, gagawin na naman niya ulit. Akala natin di tayo nagkakasala dito because we are weak every day. Okay? Sabi ng verse 6 ng James 4:6, but He giveth more grace to those, di ba? Verse 4:6 ng James, ngunit siya nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya sinabi niya, ang Diyos ay sumasalungat sa mga pagmataas, subalit nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kahit nagagalit ka sa taong yun, Lord, bigyan niyo po ako ng grasya ng kahabagan para hindi ko siya nakikita as in my opponent. Naiinis ka tuwing magdadaan siya kasi may ginawa siyang mali sa iyo, hindi ka guwante. Pero sa isip at puso mo, nagkakasala ka eh. Yun po ang natuklasan ni David. Sa New Testament, tinuruan tayo ni James na dapat hindi natin gawin ganon. Verse 7 ng James 4, verse 7, submit yourself therefore to God. I-submit natin ating buhay sa Panginoon upang ano daw? Pasakop ko sa Diyos at labanan ang dyablo at siya ay sa palagay niyo, di ba? Hindi ka nga lumapit, hindi ka nag-verbal nagsalita, pero sabihin mo, kala mo kung sino ka pang makadaan niya, nakaayos-ayos ka pa, bis. Iisip at yung bibig natin, nagkakasala. Amen! Nang minsan nagturo si David dito nung tungkol sa pagkakaalipin ng tao sa kasalanan, yung kanyang bibig parang libingan ng dumi-dumi.
Pag nagsalita, ang daming pananira sa kapwa-tao. Yung kanyang paa, mabilis sa pagdala ng kamatayan at yung kanyang kamay, mabilis sa pagdala ng pagpalawak ng dugo. Minsan nakakasaksak dahil doon sa galit, di ba? So yung po mga tinuro sa atin ng New Testament, sabi ni David sa verse 6, 11, and 17, na nagkaroon po ng tunay na pagsisisi David dito, genuine repentance, sabi ni David. Okay? At kaya dito mga kapatid, una po dyan sa number 2 natin, pag-alaala. Sabi ng verse 6, ano po ang desire ng Diyos sa atin? Mag-isip tayo na ang ninanais at tiniis ng Diyos ay mahalaga para sa atin. Letter B, yung sinabing pagsisisi, yung remorse. Magsisi tayo, Lord. Nakapag-isip ako ng masama kahapon. Dahil nung pagpalingki ko, may nakita akong hindi maganda. Nagkasala ako. Nagkaroon po sabi ng verse 17, not for getting caught, but for the sin being my life. Ano po? Hindi kung muna huli ka, kundi dahil ang kasalanan ay naging buhay natin. Parang nandyan lagi. Imbis na, Lord, kahabang ano sasabi mo, mabuti nga sa'yo. Ang akala natin, hindi kasalanan yan. Pero yung bibig natin, napakarumi. Nabilis maghuhusga at nagsasalita ng hindi nararapat sapagkat ang Diyos ay mahabagin at maawain sa mga makasalanan. Pero ang ginawa ni David, mga kapatid, magmula sa verse 1, verse 6, verse 7, baguhin mo ang puso ko. Kaya dito po panghuli, mga kapatid, di ko na gaano habaan kasi wala na akong oras. Verse 10 tayo magsimula. Okay? Nagkaroon po dito si David ng spiritual na amendment. Anong ibang amendment? Spiritual na pagbabago. Kung dati, madalas siya magsalita kahit di man ginaano siya ng tao, nagdadala yung tao kung ano-ano na sinasabi niya. Okay? Ito po ang ginawa niya, verse 10. Sabi doon, nagkaroon siya ng supernatural na paglilinis sa kanyang sarili. Sabi niya sa verse 10. Pagkalabas po ang verse 10, sabi doon, okay, create in me a clean heart, na kung sakaling dumating yung aking laging naasar, na dumadaan dyan, baguhin mo na po ang puso ko, Panginoon, sapagkat hindi yan maganda sa isang mananampalataya. Biruin mo hanggang ngayon, ganun ka pa rin ang ugali mo. Ang tagal mo nang nagbabible, ang tagal mo nang nagbabasa, pero yung puso mo hindi nagbabago. Tapos ang Diyos, kung itrato mo pag Sunday, huwag kayong ma-open. You know what? Nung teenager ako, ganun din eh. Paano ko tinatrato ang Diyos pag Sunday? Alam niyo ang ginagawa niyo pag Sunday kung ano? Paano mo itinatrato? Unong tayo mga men, di ba? Pag manliligaw tayo, lahat ginagawa natin para ma-approve nila. Pero nung nagkukulang din eh. May mga bagay tayo hindi na natin nagagawa ng mga binabata pa tayo. Minsan nagsasalita ang mga miss natin. Oh, dati nung nagliligaw ka, ganun natin itinatrato ang Diyos pag Sunday? Ganun mo ba tinatrato ang Panginoon pag Sunday? Pero sabi mo, panuon mo siya. Pag may problema ko, Lord, help me. Pag sabi mo, Lord, Lord, Lord. Pero pag may gusto ka, narinig ba ng Diyos ang tawag mo sa Kanya? Hindi. Inuuna mo yung gusto mo kaysa sa Diyos mo. Tama. Yun po ang katotohanan eh. Paano mo tinatrato ang Panginoon pag Sunday? Doon yun makikita. Look at this verse 10. Baguhin mo, Panginoon, ang aking puso. Akala ko okay lang yung ginagawa ko sa Panginoon. Panginoon, baguhin nyo. Okay? Sabi niya dyan. And, ano yung pangalawa? Ano itong verse na ito? Ano daw? Anong ibig sabihin? Paulit-ulit na lang yung gano'n natin tuwing every week. Pagkatapos ng linggo, pag uwi mo, sabi ng Bible mo, pupunta ka na sa gusto mo. Paulit-ulit yan eh. Sorry po, bigay lang ito sa atin. Di ba? Pero may minsan nangyayari, maingat naman, pastor, pagdating naman, di naman, grabe ka naman, pastor eh. Super excited ka eh. Ginagawa ko naman, pagdating ko sa bahay, pag linggo ng umaga, kukunin mo doon, tapos mo, Lunes hanggang Sabado, di mo binubuksan ka, puro alikabok eh. Amen! Gaano mo tinatrato ang Panginoon mo? Tapos pag may problema ka, Panginoon ko! You see, gaano ka nagtatrato ng tapat sa Panginoon na namatay sa krus. Yung naghihingalo siya nung tinuos ko siya rito. Alam mo, binabanggit niya ang pangalan mo at pangalan ko. Pero never natin nakikita ang kahirapan na yun ng Diyos. Bakit? Ang nakikita natin, yung mga physical na bagay na magkakaroon tayo in the future, gaganda ang buhay ko rito. At hindi nakikita ang Panginoon.
Check niyo, baka ang pamilya natin ganun eh. Nakapokus na sila sa nasa lupa at hindi na sa baka. Set your eyes on the things above. Anak, pagdating mo, pagsikapan mo, pagdating dito, magkakaganito ka. Okay naman yun eh. Pero tandaan mo, seek first the kingdom. Okay? So dito po ay tatapusin na natin sa wala lang oras. Renew the spirits me. Okay? Yung word na create, kanina ay let thy power, be in a new creation. Okay? Create. Yung pong word na bara sa Genesis, and God said, gumawa ang Diyos mula sa imposible nang naging possible. So sabi ni David, Lord, yung imposible sa puso kong masama, alam ko, mag-create ka, bara. Yung bara sa amin, yung metro yun na diretso, pwedeng pamalo yun eh. Create in me anew. Lord, baguhin niyo ang puso namin. Pangatlo, okay, dito po sa verse 11, okay, verse 11, nagpapasiglang presensya ng Diyos. Iyon po ang hinahanap natin kung bakit tayo nag-series ng ganito. Sana ang kabuuhan natin, marami tayo pag Sunday. Natutuwa naman ang isa't isa. Yes, thank you. Pero nandoon ba? Are you listening? Nandito ba ang presensya ng Diyos sa bawat puso natin? O baka naman, napipilitan na lang ang iba? Sana naman hindi. Sana ang presensya ng Diyos. Bakit ka nandito? Kasi gusto kong maramdaman ang presensya ng Diyos sa loob ng simbahan. Hindi yung kung anong target mo kung ba't ka nandito. Huwag kayo magagalit sa akin. Yun po ang hinahanap niya. Verse 11. Sabi doon, sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Naalala niyo si Cain? Si Cain at si Abel, isang ama, isang pastor na nagturo, nagawa ng altar para maghandog sa Diyos. Pero anong ginawa ni Cain? Ginawa niya ang mali. Kontra yung ginawa niya eh. Pinuso po kasi si Cain. May dugo mong baga ang antak, may dugo man ang langka. Ang sabi ng ama nila si Abraham, mag-aalay kayo na may dugo, tupa. Sabi naman ni Cain, ako naman magsasaka. Siyempre, ang aking aalay, pwede naman kasi niya nagbenta ng langka, bumili siya ng tupa, tama? Pinuso po siya. Dahil yung kanyang kabuhayan, may dugo naman yung langka, may dugo naman yung kamote. Di ba, may dagta yun? Oh, sabi niya, may dugo naman to, ama. Yun ay handog ko sa Panginoon. Sabi niya, rebelde ka. Ang sabi ng Diyos, may dugo. Ang sabi ng Diyos, sumunod ka sa Bible. Ay sabi mo naman, di, pwede naman yung magsisimba lang ako, pwede na yun eh. Amen. Kaya, lumaki yung mga anak mo, ganun din. Nakita sa magulang eh. Ay, grabe ka na, pastor, sobra ka na eh. Amen. Di ba? Ay, saan matitingin ang anak natin? Siyempre, sa papa at mama. Gaano mo tinatrato ang Diyos mo? Ganun din sila paglaki nila. Si papa nung araw, ganun lang naman yun eh. Amen po ba? Amen po ba? Ay, huwag kayong mag-ano sa pastor niyo, huwag kayong magagalit. Ito yung sinasabi ni David. Okay, next verse. Okay, verse 12 na tayo kasi wala kang time. Ito pa. Return of salvation joy. O, ibalik ang kaligayahan ng kaligtasan. Okay? Dito po ay si David dito bilang maliit na anak ng Diyos. Parang maliit na bata. Katulad may mga maliit na bata tayo, di ba? Okay? Ng isang malaking Diyos, maliit na bata siya ng isang malaking Diyos, okay, ay nahulog sa mabigat na pagkakasala, bumagsak siya dahil sa gusto ng kanyang laman, di ba? Pinag-interesan niya yung asawa ng iba, at nang gayon, masakit na pagbagsak, talagang nasaktan siya, bakit? Tiriin nyo, para makabalik siya sa Panginoon. Hindi siya kumakain. Nagsusot siya ng kustura, alam niyo ba yung kustura na saslagyan ng nung araw? Yung kopra? Makati yun eh. Sinusuot niya yun, nauupo siya sa abo, maalat yun at mainit, naglalagay pa siya ng abo sa ulo. Masakit po yun, talaga bumagsak siya, pero tinitiis nito para ma-correct ang kanyang sarili. Sa mga Kristiyano ngayon, wala na tayong nakikitang ganon. Imbes na magpakurik simbahan, nilalayasan ng simbahan, nilalayuan ng Diyos, at doon sila nagpapalakas sa labas. Sino ba sa labas ang magpapalakas sa kanya pabalik sa Diyos? Yung mga unsaved. O naniniwala na kayo? Na imbes dapat na sila nanghihina, dito sila magpalakas,
Ay hindi, tatalikuran nila ang Diyos, pupunta sila gusto nila, at doon daw sila magpapahinga para lumakas. Sino magpapalakas sa amin yan? Ang nagbibigay kalakasan sa atin, walang ibang ng Panginoon. Amen. Ang lahat ng ating mga pagpapatawad galing sa Diyos. Bakit doon sa labas na yon? Pag nag-inuman sila, nagkapatawaran ba sila? Hindi, nagpapatayan sila. Kasi mga lasing sila eh. Lasing sa alak at hindi lasing sa espiritu. Kaya dito po mapapansin natin, mga kapatid, na sabi ni David dyan, ay ang aking buto ay nadurog. It was broken, sabi ng verse 12, at it is precious. Ano po? He has now no confidence. Wala siyang tiwala sa kanyang lakas at galing. At siya nagtitiwala na lamang sa Diyos. Kaya ang sabi niya sa verse 12, mga kapatid, balikan natin. Sabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Naramdaman niya at ang alalayan ako sa mga espirituang pagnanais. Verse 13, okay? Dito po sa verse 13, sabi ni David, palakasin mo ako nang kung magkagayon, ituro ko sa mga sumusuway na kalakad mo. Yung mga kapwa akong nagkamali, ituruan ko din sila. Ang ibig sabihin ni David, edified, me, and gagapahangin ko sila. Na kahit hirap ako dahil hindi siya makatayo sa kanyang nararamdaman na nagkasala siya, hindi siya makatayo, gagapang siya para masabihan niya, huwag niyo na akong tutularan. Mali yung ginawa ako, bumalik kayo sa Diyos. Yung po ang ibig niya sabihin dito sa verse 13, di ba? Kung magkagayon, tuturo ko sa mga sumuway sa mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Ituturo niya, tingnan niyo ako. Ano nangyari sa akin nung ako'y sumuhay sa Diyos? Lalo akong bumagsak. Dahil umasa ako sa aking talino, galing at inaasahan. Wala tayong dapat aasahan dahil ang mga mananampalataya namubuhay sa pananampalataya at hindi tayo namubuhay sa nakikita. May mga tao ngayon na, kasi may pangako eh. Umaasa sa pangako ng tao. Well, hindi po tayo pwedeng magpilitan yan. Okay? Last but not the least, sabi ng verse 14-15, okay? Sabi ng verse 14, a great sinner pardon, make a great singer. Ang isang makasalanan na pinatawad ng Diyos ay nagiging magaling na mga awit. Nung pinatawad tayo, Lord, thank you, Lord, for saving. Nagiging ka mga awit dahil sa kasalanan pinatawad ka ng Diyos. Amen! Pero marami ngayon na imbis humingi ng kapatawaran, nagmamalaki. Iniiwanan ng simbahan, ang tahanan ng Diyos. Anong akala mo pag umalis ka sa bahay mo, mabubuhay ka sa labas? Kung mapera ka, pwede, tatanggapin ka na kasi pera ka. Pero kung maging pulubi ka sa labas dahil anak ka ng Diyos, sino magpapakain sa'yo? Magugutom ka sa labas. Yun ang nila naunawaan eh. The prodigal is always a prodigal, but God is a merciful God. Nung nakita niya pabalik ang anak niya, nagdesisyon yung anak niya eh. Sabi niya, mamamatay ako rito. Sa bahay ng tatay ko, may katulong lang, may chinilas, may damit, may singsing. Babalik ako, hindi bilang anak, kundi bilang alipin. Ganun po ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Nagkasala tayo sa Diyos, ngayon bumabalik tayo bilang mga alipin. Gaano mo tinatrato ang Panginoon mo bilang alipin ka? Hindi na tayo anak, mga kapatid. Alipin na lang tayo ng Diyos dahil sa kasalanan. Pinatawad tayo, ano ang trato mo sa iyong Panginoon? Kaya dito po, sa verse 15, He will shout. Okay? Verse 15, pakilabas, dati na tayo magtatapos. Verse 15. Yan. O Panginoon, buksan mo ang labi ko. At ano sabi niya? At ang aking bibig ay magpapahayag ng pagpupuri sa iyo. Salamat sa patawaran. Tayo bumigsit tayo at tayo manalangin. Nagilan niyo, salamat po sa aming naunawaan. Hari na Panginoon na hindi na kami matulad sa nagawa ni David. Napakalapit niya sa puso, Panginoon, pero nagkasala din siya. Lord, sa umaga ito, aking pong panalangin, kung mayroon man sa aming mga kapamilya, sa aming mga anak, na hindi namin nakikita, pero nakikita mo ang kanilang kamalian, kahabagan mo sila, ayon sa verse 1, your loving kindness, O Lord, bumalik sila sa iyo. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming nagagawa. Kung mayroon pa man po dito, Panginoon, hindi pa nakakilala sa iyo, hipuin niyo ang kanilang puso, nakilalanin ka bilang nagbibigay ng lakas. Wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kahit anong gawin namin, papunta lang po ito sa wala, pero pag nandiyan ka sa puso namin, may pangako ka, nagaganda aming mga buhay, dahil susubaybayan mo, poproteksyonan mo, bibigyan mo ng kapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pastor dyan sa message. So this morning as we close, tatawagin ko ang si Brother Don at ang mga kids natin. Meron silang special number this morning, no? As we have our Thanksgiving